Ito pala ang kwento ng buhay ni Mike Defensor, isang aktivista at politiko sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Mike Tan Defensor ay isang kilala at napakapolarisadong politikong Pilipino at negosyante. Ang ilang dekadang karera ay sumasaklaw sa aktivismo ng kabataan, mabilis na pag-angat sa kapangyarihan sa pambansang cabinet at matitinding laban sa batas. Isinilang noong July 30, 1969, ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng mga komplikado at nagbabagong alyansa sa politika ng Pilipinas. Mula sa pagiging isang batang reformist patungo sa pagiging isang makapangyarihang figure ng administrasyon, at kalaunan ay naging isang maapoy na kritiko laban sa administrasyon na humaharap sa matitinding paghuhukom sa batas. Maagang buhay, pamilya, at edukasyon 1969 hanggang 1992. Si Mike Defensor ay isinilang sa isang napaka-impluwensyal na pamilya sa politika at batas sa Pilipinas. Ang kanyang ama na si Matias Defensor Jr. ay isang kilalang abogado na naglingkod bilang tagapagsalita noong kampanya sa snap election ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Ang mga ugnayan ng kanyang pamilya ay umaabot din sa pampulitikang higante at pumanaw na Senadora Miriam Defensor Santiago, na pinsan ng kanyang ama. Ginugol ni Defensor ang bahagi ng kanyang kabataan sa Estados Unidos at nagtapos sa Niles McKinley High School sa Niles, Ohio. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para sa kanyang mataas na edukasyon, nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas, UP, Diliman, kung saan nakakuha siya ng Bachelor of Arts in History at kalaunan ay Master's degree sa Public Administration. Noong kanyang mga taon sa kolehiyo, labis siyang nangganyo sa politika ng mag-aaral, kung saan sumali siya sa UP Fraternity at naglingkod bilang Vice Chairman ng UP Diliman University Student Council mula 1988 hanggang 1989. Ang pumuputok na bituin at ang Spice Boys, 1992 hanggang 2001. Ang formal na pagpasok ni Defensor sa pampublikong tanggapan ay mabilis na naisulong dahil sa kanyang karismatikong estilo ng pamumuno. Konseho ng Lungsod Quezon 1992 hanggang 1995, sa edad na 23 lamang, nanalo siya ng pwesto bilang konsehal ng Lungsod Quezon. Kapulungan ng mga kinatawan, 1995 hanggang 2001, na italaga siya bilang kinatawan ng 3rd District ng Lungsod Quezon. Ang panahon ng Spice Boys, sa kanyang ikalawang termino sa Kongreso, naging kilala ang pangalan ni Defensor bilang bahagi ng Spice Boys, isang magkakalapit na koalisyon ng mga bata at media-savvy na mambabatas. Kasama ang mga figure tulad ni Juan Miguel Zubiri at Robert Ace Barbers, naging pangunahing arkitekto si Defensor sa mga pagsisikap na ipa-impeach si Pangulong Joseph Estrada dahil sa mga paratang ng korupsyon. Ang kanilang krusada ay humantong sa makasaysayang ikalawang revolusyon sa EDSA, People Power 2, noong January 2001, na nagpababa kay Estrada sa pwesto. Ang Cabinet Babe, at ang mga taon ng Arroyo 2001 hanggang 2010. Pagkatapos ng pagpapatalsik kay Estrada, iniluklok sa pagkapangulo si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo at mabilis na ginantimpalaan ang katapatan ni Defensor. Binyansagang Cabinet Babe ng administrasyon ng lokal na media dahil sa kanyang batang hitsura, humawak siya ng ilang makapangyarihang pambansang posisyon. Housing Czar 2001 hanggang 2004, itinalaga bilang tagapangulo ng Housing and Urban Development Coordinating Council, HUDCC. Kalihim ng DENR 2004 hanggang 2006. Naglingkod bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Presidential Chief of Staff 2006 hanggang 2007, itinalaga bilang pinagkakatiwalaang Chief of Staff ni Arroyo, na nagpadaloy sa administrasyon sa kabila ng ilang matitinding krisis sa politika at mga pagtatangkang kudeta. Bumaba si Defensor sa kabinet upang tumakbo sa Senado noong 2007, sa ilalim ng linyang Team Unity ng administrasyon, ngunit siya ay natalo. Samantala siyang bumalik sa gobyerno bilang pinuno ng Task Force on Sandbox, Clark Airport Redevelopment bago tuluyang lumabas sa sangay ng ehekutibo habang nagtatapos ang pagkapangulo ni Arroyo.
Pribadong sektor at pagbabalik sa politika 2010 hanggang 2022. Matapos ang pagbabago sa politika noong 2010, pumasok si Defensor sa pribadong sektor kung saan naglingkod siya bilang CEO ng Paxlover Mining, Inc. Gayunpaman, nanatiling malakas ang hila ng pampublikong tanggapan. Noong 2019, matagumpay siyang nakabalik sa politika matapos manalo ng pwesto sa Kongreso bilang nominado ng Anakalusugan Party List, isang platapormang nakatutok sa pangangalaga sa kalusugan. Sa kanyang termino, naging isa siyang napakakilalang tagapagtanggol ng pamumuno sa kapulungan at aktibong nakiisa sa mga kontrobersyal na pambansang debate, kabilang ang mga tanyag na pagdinig sa Kongreso na humantong sa pagtanggi sa pagpapanibago ng broadcast franchise ng ABS-CBN. Noong 2022, naglunsad si Defensor ng isang kampanya para sa pagka-mayor ng Lungsod Quezon ngunit natalo sa kasalukuyang namumuno na si Joy Belmonte. Ang pagbabago, aktivismo, pag-aresto, at kasalukuyang panahon 2025 hanggang 2026. Ang karera ni Defensor ay kumuha ng isang dramatikong pagbabago kung saan nagbago siya mula sa pagiging isang tradisyonal na kaalyado ng administrasyon patungo sa pagiging isang agresibong whistleblower at kritiko ng pamahalaan. Ang pagbabago laban kay Marcos, lumitaw si Defensor bilang isang matinding kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagunguna sa mga pampublikong paratang ng sistemikong korupsyon. Nakipag-alyansa siya sa mga koalisyong pabor kay Duterte tulad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability, REG, na pampublikong humahamon sa administrasyon at nagtangka pa na maghain ng reklamo para sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. ukol sa mga umano'y bilyon-bilyong pisong scam sa budget sa flood control. Sunod-sunod na kontrobersyang legal, ang agresibong pampublikong krusada ni Defensor ay nag-trigger ng isang malaking counterwave sa batas. Hinarap niya ang mga reklamong cyber-libel mula kay dating Senador Antonio Trillanes, at nasupina sa panahon ng investigasyon ng NBI sa mga bilyon-bilyong pisong kickback. Lalo pang naging komplikado ang kanyang personal na buhay nang ang kanyang asawang si Julie at anak na si Miguel ay naidawit sa investigasyon ng NBI kaugnay ng isang ni-raid na KTV establishment, mga akusasyon na mariing itinanggi ng pamilya Defensor bilang mga gawa-gawang pampulitika. Pag-aresto at mga kaso ng plunder, ang mga laban sa batas ay sumapit sa sukdulan ng maglabas ang Sandigan Bayan ng mga non-bailable warrant laban kay Defensor at sa mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotle Viray. Inakusahan ng mga pampublikong tagayusig na si Defensor at ang kanyang mga kapwa akusado ay nagpasok ng hindi idineklarang 75 milyong piso donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta. Inaresto si Defensor at kasunod nito ay ikinulong. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!